Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Ann Ganda. Sister ko po yan, no? Happy birthday sa iyo. Pagpalain ka ng ating Panginoon this year and in the coming years. Now, ngayon po tutuloy natin yung ating series about 7 principles to achieve our God-given goals. Ang tatalakayin po natin ngayon ay pinakahuli na sa series natin na ito. Pinakapampito po natin. So, nagsimula po tayo sa clear vision, definition, define your God-given goals. Then planning, break goals into steps. And then Kaizen, make daily progress. Laser focus, overcome the big 3. Yung mga humahad lang sa mga goals natin, kailangan nating malampasan. Faithfulness, God blesses our faithfulness. And number 6, excellence, aim high for the most high. At ngayon naman po, pampito, presence. Practice the presence of God. Now, yung devotion po natin ngayong araw ay patungkol po ito sa mga Israelita noong unang panahon. Sila po yung pinalayan ng Diyos mula sa Ehipto. At noong pinalaya sila ng Panginoon, nandun na sila sa desyerto, gumawa sila ng gintong baka. No? Si Moses umakyat sa bundok, nakikipag-fellowship siya with God, nakikipag-niig sa Panginoon. And then God was dealing with Moses. At pero itong mga tao na ito, na sa isip nila ay wala na yung leader natin, gumawa sila ng golden calf. Gumawa sila ng Diyos-Diyosa basically si Baal. And then yun yung sinamba nila, pinagpalit nila yung Diyos nila. Kaya yung Panginoon dito, si Yahweh, nagalit siya sa kanyang bayan. Now dito sa Exodus chapter 33, sabi ng Panginoon sa kanila, okay, sige, leave this place. Go to the land I promise. Sige, pumunta na kayo doon sa promised land, sa pinangako ko sa inyong, land flowing with milk and honey. Pero sabi niya dito sa verse 3, go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you. Sige, punta kayo doon sa promised land, sagana yon, wala kayong problemahin doon, talagang sagana yung lugar na yon, but I will not go with you. Because you are stiff-necked people. Pag sinabi po nating stiff-necked, alam mo may stiff-neck ka? Tinatawag ka ng Panginoon, ayaw mong lumingon. Yun yung stiff-necked people eh. Yung antitigas ng ulo, ayaw nilang ibaling yung attention nila sa Panginoon at maging tapat sa Panginoon. So sabi niya, but I will not go with you because you are stiff-necked people and I might destroy you on the way. Para sa inyo, para sa kapakanan niyo, sige punta kayo sa promised land. Pero hindi ko kayo sasamahan kasi baka puksain ko kayo along the way, no? Yan po yung basihan po natin sa devotion natin na ito kasi si Moses po na magitan. Si Moses po kasi para siyang si Jesus Christ na magitan siya between God and people. And then dito po sa talata po na pag-aaralan natin sa basically ito po yung focus natin ngayon, no? Exodus 33:14 and 15. Sabi po ng Panginoon, the Lord replied, okay, sige Moses, total na magitan ka naman, my presence will go with you and I will give you rest. My presence will go with you, bibigyan ko kayo ng kapahingahan doon sa lupang pangako. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Sumagot ang Panginoon, ako mismo ang sasama sa iyo, at bibigyan ka ng kapahingahan. Sinabi ni Moses sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Napakaganda pong pananalita ni Moses, no? Sinasabi ni Moses, Lord, that may be a successful land, promised land, magandang lugar, pero kung hindi namin kayo kasama, huwag na lang. Huwag nyo na lang kaming paalisin. Huwag nyo na lang kaming papuntahin doon. Now, yung una po nating katuruan ngayong umaga, we must move only under God's favor. Pag tayo po ay may lakad, may biyahe, may desisyon na gagawin, we have to make sure na merong pabor yun ng Diyos. Kung wala naman yung pabor ng Diyos doon sa gagawin nating desisyon, wag na lang nating gawin. Wag na lang nating puntahan. Wag na lang tayong kumilos. We must only move only under God's favor. Na mabilis lang naman pong ma-measure kung ano yung pinapaboran ng Diyos sa mga desisyon natin, sa mga gagawin natin. Tanungin lang natin yung ating sarili, Lord, pag ginawa ko ba to,
Matutuwa ka ba sa akin? That's the question. Malalaman mo kung may pabor ng Diyos yun. Pag tingin mo dun sa sagot na sa tanong mo na matutuwa si Lord, di merong pabor ng Diyos yun. Ibig sabihin, pinapaboran ka ng Diyos sa desisyon na gagawin mo. Pag meron kang pupuntahan, meron kang direction na gusto mong tahakin, tanongin mo si Lord, Lord, matutuwa ka ba kapag ito yung direction na tinahak ko? Kapag ang sagot ng Panginoon, hindi, wag mo nang gawin kasi walang pabor ng Diyos yun. Pag sinabing pabor, yun yung presensya ng Diyos na sumasama sa iyo at sinasabi ni Lord sa iyo, approve yan, gusto ko yung ginagawa mo, keep going. Pero pag walang ganong approval, wag na lang. And number 2 po, we owe success to God's empowering presence. Yung mga Israelita, nakatawid po yan sa dagat na tuyo yung dinadaanan nila, hinati ng Diyos yung dagat. That's the presence of God. Yung success, yung katagumpayan po, nangyayari po yan kasi yung Diyos yung humahawi ng dagat sa buhay natin. Nakadaan tayo sa tuyong lupa. Yun po yung powerful, empowering presence of God. Now, kada meron po tayong tagumpay na nararanasan, na experience, lagi nating ina-acknowledge na, Lord, it's because of you. Huwag kailanman nating isipin na nagtatagumpay tayo by our own strength. Na nagtatagumpay tayo dahil matalino tayo. Na nagtatagumpay tayo dahil meron tayong kakayanan. Lahat po ng katagumpayan natin na nagmumula sa Diyos. At kapag yung presensya ng Diyos sumama sa atin, walang dagat na makakapigil sa atin. Kahit yung dagat, hahatiin ng Diyos para makadaan tayo. Ganun po yung presensya ng Diyos, yung empowering presence of God. Walang imposible. Walang makakapigil sa presensya ng Panginoon. So, we owe success to God's empowering presence. And number 3 po, we seek God's presence as the ultimate goal. Yung presensya po ng Diyos, yun po talaga yung ultimate goal natin. Basahin ko po muna yung talata, no? Sabi rito, my presence will go with you and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Now, dito po sa mga talatang ito, si Moses pinapakita niya na, Lord, ikaw talaga yung pinaka-importante sa akin. Kayo yung pinaka-importante sa amin bilang, people of God. Yung promised land, hindi yan yung identity namin eh. Ang identity namin, ikaw, nakasama namin. Yung promised land, yung lupang pangako, lupaing sagana, walang halaga yan sa amin kung hindi mo naman kami sasamahan. Kaya huwag niyo na kaming hayaang umalis dito sa lugar na to kung hindi niyo kami sasamahan. So sa atin po, dapat ganun rin yung attitude natin. No? We seek God's presence as the ultimate goal. Hindi mahalaga yung success sa mata ng tao. Hindi mahalaga yung promised land kung wala namang Diyos. Wala namang presensya ng Diyos. Wala po yung iniwan sa relasyon. Pwede ba na makikipagrelasyon ka at sasabihin ng lalaki sa'yo, o ba ikaw yung babae, sasabihin ng lalaki sa'yo, okay, sige, I will provide everything you need. Let's say, mag-a-abroad ako, no? I will provide everything you need. Lahat, kotse, bahay, name it, you have it. Bibigay ko sa'yo. Pero hindi tayo magkasama. Kung totoong mahal mo yung isang tao, sasabihin mo sa kanya, di bali ng di bali ng namumuhay tayo ng simple, basta kasama kita. No? Yun yung you're seeking the presence of the person instead of, success in the eyes of men, in the eyes of the world. So, ganun din po sa atin, sa relasyon natin sa Diyos. Lord, I want your presence. Ang mahalaga sa akin, presensya nyo. Yung blessing nyo, Lord, lang yun, bonus na lang. I want your presence. Hindi mahalaga sa akin yung promised land kung hindi nyo naman ako sasamahan. Kasi makarating ka sa promised land without the presence of God, that's still empty. Inside of you, that's still empty. Alam mo yung nandun ka sa sitwasyon ng buhay mo na nasa iyo na lahat pero you feel alone, lonely, na wala yung presensya ng Diyos, hindi mo kasama. So we seek God's presence as the ultimate goal. Yan yung chief end of man, to glorify God and enjoy Him forever. Enjoy the presence of God forever. Now, bilang application po, mula sa verse na ito, no?
Ito po dapat yung pinupursue natin. Kung pag sinabi nating pursue, pinakahahabol-habol, hinahabol natin, pinakagustong-gusto natin. So, pursue a decision that is aligned with God's will. Pag gagawa po tayo ng decision, o yung maraming mga decisions sa harapan natin, maraming mga options, yung pinupursue natin, yun yung mga decision na align sa kalooban ng Diyos. Kasi po, pag wala yung kalooban ng Diyos, hindi align with the will of God, ano po yan walang pabor ng Diyos. Parang ginagawa mo lang siya, pero wala yung blessing ng Diyos, wala yung favor ng Diyos, wala yung approval ng Diyos, walang suporta mula sa Diyos. Kasi hindi susuportahan ng Diyos yung mga bagay na gagawin mo na against His will. You're doing it alone. And that leads to distraction. Mauwi lang yan sa kapahamakan. So let's pursue a decision that is aligned with God's will. I don't know your situation right now. Marahil meron ka mga desisyon sa harapan mo, mga options na kailangan mo talagang gumawa ng desisyon na kailangan naka-align sa kalooban ng Panginoon. So I hope maging reminder ito sa iyo, no? And number 2 po, pursue success for the glory of God. We want to be successful. Ako po gustong-gusto ko na lahat tayo maging successful, lahat tayo maging matagumpay. Pero yung success in itself, it's not success. Bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo, yung success natin may purpose. The purpose of success is to bring glory to God. Kaya nga yung faithfulness, that in itself is success Maging tapat ka sa Panginoon. Success na yon. Because you're doing your works or whatever you're doing for the glory of God. So pursue success for the glory of God. Kaya po, pag nangarap tayo ng matagumpay na buhay, hindi yun yung dulo Ang dulo lagi, kaluwalhatian ng Panginoon. Again, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Number 3 po, pursue God's presence for true fellowship. Hinahanap natin yung presensya ng Diyos, not as a means toward an end, but an end in itself. Ano po ibig sabihin nun? Hinahanap natin yung presensya ng Diyos kasi yun na yung dulo. Yun na yung ultimate goal natin. Yung enjoy yung presensya ng Diyos, damhin yung presensya ng Diyos, damhin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, yung pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. And whenever we talk with God, we feel His presence, His goodness, His kindness, His love, His grace. At nakikipag-fellowship tayo sa Kanya. Ibig sabihin ng fellowship, bonding with the Lord. You spend time with Him, na-enjoy mo siya. That in itself is our ultimate goal. Minsan kasi, ang thinking ng ibang tao, Lord, I wanna seek your presence in order to have blessings, success. Hindi dulo si Lord Ginagamit lang si Lord para sa end ng success. Para magkaroon ng, katagumpayan sa buhay. Hindi, pag sinabi nating God is the end in itself, ibig sabihin, yung Diyos yan yung pinaka-ultimate. Hindi natin ginagamit si Lord para maging successful, para pagpalain tayo. We seek God's presence and that's the end. Yun yung pinaka-dulo, yun yung pinaka-ultimate. That's our ultimate goal. So I hope sa puso't isipan natin, ito talaga yung gusto natin. Lord, I want to have fellowship with you. Gusto kayong makasama. Gusto kong i-meditate lang yung kabutihan ninyo sa buhay ko. That's it. No? Wala nang hinihingi pa. Pursue God's presence for true fellowship. Now, para po sa ating discussion, why should we pursue God as our ultimate goal? Bakit yung ultimate goal natin, yung presensya ng Diyos dapat, no? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, gawin po natin itong panalangin ng ating puso. Kausapin natin si Lord. Heavenly Father, I recognize that I must move only under your favor. And any success I achieve is because of your empowering presence. Help me to always seek your presence as my ultimate goal.
knowing that nothing is greater than fellowship with you. Guide me to make decisions that are aligned with your will, and may all my efforts glorify your name. Let my pursuit of success be for your honor, not my own. And may I continually desire true intimacy with you. Thank you for your constant guidance and love. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin ito, si Sister Rosemary. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, na-appreciate ko po kung ipapalam nyo sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.